Ang Department of Transportation o DOTR, inuuna ang subsidiya bago ang taas pamasahe para maiwasan ho ang inflation. Samantala, ang Malacanang naman at mga kumpanya ng lingis nagkaisa para ho panatiliin ang supply at pigilan ang labis na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Pinupirma ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na may nakabinding petisyon para pataas pamasahe. Ngunit pinapakaral muna ito sa LTFRB upang i-recrunch ang numero at suriin ang epekto sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon kay Lopez, ang agarang epekto ng taas pamasahe ay maaaring magdulot ng pagtaas din ng presyo ng bilihin at dagdag inflation. Kaya't kailangan itong maingat na pag-aralan. Sinabi pa ni Lopez na mas pinaprioritize ngayon ng Department of Transportation ang direktang subsidiya sa mga transport group tulad ng fuel at service contracting upang agad maramdaman ng mga targeted beneficiaries ang tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay Lopez, ang DOTR ay nagbabalak ding ipagpatuloy ang pag-aaral sa fair hike petition at kung sakaling maaprubahan, ito ay gagawin lamang sa paraang hindi makakadagdag sa umiiral na problema sa presyo ng mga bilihin. Pakinggan natin si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Sabi nating fair hike petition, no? Sinabi ko kay Chairman Vigor, aralin mo ulit to. We have to recrunch the numbers, especially of what's going on right now. Ang alalahanin po natin dito, ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat niyan kaagad ay pagtataas po ng mga bilhin natin sa mga serbisyo. Ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat po niyan kaagad ay ang sinasabi nating inflation. So sinasabi ko kayo sa LTFRB ngayon, binalik ko yung kanilang unang rekomendasyon, aralin mo mabuti kasi we have to tread this very carefully with abundance of caution. So imbes na makakatulong tayo sa mas nakakarami at sa lahat, baka mas makakadagdag tayo sa problema. Kaya po inuuna namin ngayon yung subsidiya kasi direktang makikinabang dito yung targeted beneficiaries at mararamdaman nila kagad. So yun po yung ating status ngayon. Pinapaaral natin yung numero upang sa ganun yung kung maibibigay natin yung petition for fair hike ay talaga pong ibig sabihin hindi tayo nakakadagdag sa nangyayaring problema ngayon. Inaasahang sisimulan na rin ang rollout ng fuel subsidy sa National Capital Region, partikular sa mga tricycle drivers sa ilalim ng local government unit jurisdiction. Kasunod ang mga jeepney operators. Ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at whole government approach para hindi lumala ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga transport group. Kasama rin sa koordinasyon ang Department of Social Welfare Development upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng subsidy sa mga beneficiaryo. Sinabi ni Lopez na cash ang ibibigay sa mga beneficiaries. Muli si Secretary Giovanni Lopez. Namin sila ng cash, no? Bibigyan namin yung subsidy. Ngayon, kung yung perang yun, igagamitin nila sa kanilang sa subsidy, fuel subsidy, na sa kanila yon. Kung yun ay gagamitin na pambili ng gamot, pangkain, okay din po yun sa gobyerno, sa amin, sa DOTR at sa Pangulo. Kasi yung pera sa kanila po yun. Hindi po natin pwedeng ipipilit na yung subsidiyang binigay ay para lang po sa gasol. Mas mahihirapan po tayo sa implementasyon kapag ganyan. So again, it defeats the purpose. Yung perang na ibigay sa'yo, gamitin mo panggamot, pagkain, ayun po ay tulong ng gobyerno. Samantala, nakipagpulong ang Malacanang sa mga kumpanya ng langis upang tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng petrolyo at maiwasan ang labis na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kinalakay sa tulong ang mga hakbang para mapanatiling matatag ang supply at presyo ng langis sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa world market. Kasama rin sa nasabing tulong si Energy Secretary Sharon Dorin. Sinabi ni Recto na bahagi ito ng direktiba ng Pangulong Marcos na protektahan ng publiko laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang sa mga hakbang ang energy conservation ng gobyerno, subsidiya sa transport sector at panukalang batas na nagbibigay kapangyarihan sa presidente na pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo sa panahon ng economic
emergency. Tiniyak din ng mga oil companies sa gobyerno na kakayanin nilang panatilihin ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng posibleng pagkaantala sa global supply chain. Samantala, binalaan din ni Secretary Garin ang mga kumpanya laban sa maaga, labis o hindi makatwirang pagtaas ng presyo at iginit na dapat nakabatay sa tunay na galaw ng merkado ang anumang price adjustment. Ayon naman sa Malacanang, mahalaga ang pagtutulungan ng gobyerno at private sector upang mabawasan ang epekto ng krisis sa mga mamamayan. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.